Itong paring ito ay may sugat ng Panginoong Hesukristo, nagawa niyang maging in two places at once, at nag-perform siya ng miracle by making a blind girl see. Pero simula pa lang yan because these are the 7 craziest miracles of Padre Pio. At ang pang number 7, this will blow your mind. Kaya, let's go. This episode is sponsored by Holy Hugs. More about them in this video. Kamusta? I'm Jay Aruga, host of this channel. Sa mga hindi nakakakilala kay Saint Padre Pio, isa siyang Capuchin Franciscan friar. And no, hindi po tiga-prito ang isang friar. It's corny. Disclaimer lang, bilang Katoliko ay hindi namin sinasamba ang mga santo. At si Padre Pio, hindi natin siya sinasabing nakakagawa siya ng miracle dahil may power siya. Ang Diyos ang nag-allow for these miracles to happen. Malaking tulong ang deep faith ni Padre Pio at ng mga taong ginawa niya ng himala. Kaya, simulan na natin sa number 1, the stigmata. Ang stigmata o stigmata, bahala na kayo anong gusto nyong pronunciation. Whatever. Tomato. Ay ang pagkakaroon ng mga sugat ng Panginoong Hesukristo sa iyong katawan. Hindi lang si Padre Pio ang nakaranas nito. Sina Saints Francis of Assisi, Catherine of Siena, Rita of Cassia ay nakaranas din ng phenomenon na ito. May mga sugat sila either yung pako sa kamay at paa ni Kristo o ang koronang tinik sa ulo. Noong 1918, habang nagdadasal sa harap ng crucifix, nakatanggap ng stigmata ang ating mahal na pari. Wounds of Christ sa kamay at paa, maging sa tagiliran na nagre-represent ng pagtusok ng sibat. Ang mga sugat na ito ay patuloy na nagdugo for 50 years. Walang medical explanation kung paano siya nabuhay ng ganon. Ang kanyang mga sugat is very well documented and examined na parte ng kanyang buhay. To quote one Dr. Romanelli, isa sa mga doktor na tumingin dito, I have observed Padre Pio for several months and the lesions are still the same. And what is more astonishing, they do not produce limitation and malfunction of the articulations like the normal wound do. The etiology of the lesions of Padre Pio is not natural. The agent producing these lesions needs to be searched. Make no mistakes in the supernatural. The fact in itself, it's a phenomenon that cannot be explained with the sole human science. Maraming doktor ang nag-examine ng kanyang sugat, even atheist doctors. Pero wala silang na-provide na medical explanation. Hindi naghilom ang mga sugat ni Padre Pio up until his death noong 1968. Number 2, bilocation. Sino sa inyo ang may pangarap magkaroon ng powers of teleportation? Parang si Nightcrawler sa X-Men. Well, look no further. Kung pangarap niyo ito, baka ang best bet niyo para mapatupad dito ay mabuhay ng matapat sa Diyos para maging santo dahil nagawa ni Padre Pio maging in two places at the same time. And I know this sounds like it defies logic, but it's true. Multiple witnesses claimed na nakita nila ang pari in two different locations. Ang tawag sa phenomenon na ito ay bilocation. Other saints who bilocated are Saint Martin de Porres, Saint John Bosco, even our Blessed Mother has said to bilocate nung nagpakita siya kay Saint James sa sikat na Our Lady of the Pillar apparition. Balik tayo kay Padre Pio. Ang isa sa sikat na kwento ng kanyang pag-bilocate ay noong World War II. Dahil ang Italy is part of the Axis Alliance with Germany and Japan, may American pilot na balak bombahin ang lugar nilang San Giovanni Rotondo. Until, biruin mo, may nakita ang piloto na naka-brown robe na monghe sa sky. For some reason, nakilala ng piloto na si Padre Pio ang humarang sa kanya. And because of this, hindi niya tinuloy ang pagbomba. It turns out na nag-promise si Padre Pio sa mga tao sa town nila that they will be spared from bombing. Yan ang isang magandang katangian ng Father. Hindi pinapako ang kanyang pangako. Number 3, the healing of Gemma Di Giorgi. Sino itong babaeng ito? Isa siyang babaeng ipinanganak na walang pupils. And no, hindi siya teacher na walang nakikinig na estudyante. That's supposed to be a joke? Wala siyang pupils, yung parte ng mata kung saan nag-aalaw para sa ilaw na pumasok sa ating mata. Basically, kailangan lang natin ito para makakita. Si Gemma ay wala nito mula nung pinanganak siya sa Sicily. She was legally blind
until ang kanyang lola ay dinala siya kay Padre Pio noong 1947. Sa gitna ng crowd of people, tinawag siya ni Padre Pio by name. Pinakinggan niya ang kumpisal ni Gemma. Hindi ni Gemma binanggit na bulag siya. Ngunit hinipo ni Padre Pio ang mga mata nito gamit ang wounded part ng kanyang kamay kung saan nandun ang stigmata. And since then, ay nakakita na si Gemma. Maraming dalubhasa ang nag-examine kay Gemma. Ngunit wala silang ma-come up na scientific explanation kung paano siya nakakita ng walang pupils. By every measure ay hindi dapat nakakakita si Gemma. Pero wala mas malakas ang kapangyarihan ng Diyos. Ang malaking tanong na lang ay nagagamit pa kaya niya ang PWD card niya. Number 4. The odor of sanctity. Ang isang perk ng pagiging santo ay hindi mo na kailangang gumastos sa mahal na pabango dahil posibleng ma-endow ka ng Panginoon ng walang katumbas na kabanguhan. Ang tawag dito ay osmogenesia at meron din nito si Padre Pio. Ayon sa mga devotees niya, kapag siya'y lumalapit ay may malarosas and incense na amoy silang naaamoy. Ang doktor na nag-examine ng stigmata niya, naamoy din ito nung tinanggal ang benda sa kanyang kamay. At hindi talaga ito dahil sa pabango ng pari. Because even after his death, ay may nakakaamoy pa rin nito. May mga nagsasabi na naaamoy nila ito by praying to the priest for his intercession. Kaya kung ikaw yung tipo ng tao na may matinding biyo, bakit hindi mo subukang magpakabait o mangumpisal? I like it. That's genius. By the way, kung marami kayong bagong kaalaman na natutunan sa video na ito, baka pwede namang pakipindot ng subscribe button down below. And total, na-dyan na rin kayo. Baka pwedeng pakilike na rin ng video and hit that notification bell. And at this point, I would like to tell you about something that brings a little comfort to my faith journey. It's called Holy Hugs. Hindi lang ito basta-basta any pillow. Holy Hugs is a faith-inspired comfort pillow. Perfect for your prayer corner, quiet time, or even your podcast listening sessions. Whether you're reading scripture, taking a break from the noise of the world, o kung kailangan nyo lang yung reminder that God's love surrounds you. Itong pillow na ito is like a warm embrace with a purpose. Each Holy Hugs pillow is designed to lift your spirit with soft, premium materials with beautiful quotes from the saints at the back. It's the kind of product that comforts the body and feeds the soul. So if you're looking for a meaningful gift or just something to deepen your own spiritual space, order your Holy Hugs pillow today. Visit www.lilymoms.com and grab one for yourself or your loved ones. Maglalagay din ako ng link in the description of this video. And sakto, ang episode natin is about Padre Pio. May Holy Hugs pillow din si Padre Pio. Alright, balik na tayo. Number 5. Reading of Souls. Halimbawa ay lumapit ka sa isang pari para mangumpisal. Tapos bago mo sabihin ang kasalanan mo, alam na ng paring ito ang sasabihin mo. What would you do? Ganon si Padre Pio. Minsan kahit pa ang deepest secrets ng tao ay nababas niya. Ang tawag dito is the gift of clairvoyance. Supernatural gift ito na bigay ng Espiritu Santo upang matulungan ni Padre Pio ang isang penitent. Kaya pag sinabi mong nagnakaw ka ng tali, pero sa kabilang dulo pala ng tali ay may baka, huli ka kay Padre Pio. Bad boys, bad boys. Number 6. The healing of Mateo Pio Colelia. Si Mateo Pio Colelia ay terminally ill. Nakakontract siya ng deadly disease and was diagnosed with acute fulminant meningitis caused by bacteria noong year 2000. Patay na si Padre Pio nito. 7 years old pa lang si Mateo noon. Ang kwento is he went into a coma at naging critical ang condition niya. Walang magawa ang nanay kundi pumunta sa pinaglalagyan ng katawan ni Padre Pio at nagdasal dito. Si Mateo, ang kwento niya habang nasa coma ay nakita niya si Padre Pio kasama ang mga anghel at sinabing huwag siyang mag-alala dahil gagaling siya. Lo and behold, gumaling nga ang batang Mateo. Ang miracle na ito ang siyang naging cause for canonization ni Padre Pio noong June 16, 2002 by Pope John Paul II. Lastly, number 7, si Padre Pio ay may incorrupt body. Common phenomenon sa mga santo ang magkaroon ng incorrupt body. Meaning, hindi naagnas ang katawan ni Padre Pio ever since his death in 1968. More than 50 years na ang nakalipas.
Nakadisplay ang katawan ng ating mahal na pari sa Rotondo, Italy. Alam niyo ba na kamakailan lang ay dinala dito sa Pilipinas ang kanyang incorrupt heart? Isang relic mula sa ating mahal na saint. I've been blessed to be able to touch the glass casing ng kanyang incorrupt heart using this glove nung dinala ito sa kanyang shrine sa Batangas. Ang feast day ni Padre Pio ay sa September 23 sa araw ng kanyang kamatayan. Kaya, Saint Padre Pio, pray for us. And speaking of relics, kung interesado kayong malaman kung sino-sino pa ang mga santong may weirdest relic na ating bine-venerate, check out nyo lang ang video dito sa link na ito.